Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 25, 2023. Patuloy nga pong umiiral yung shear line sa ating bansa na posible nga po na magdulot yan ng pag-ulan sa Quezon, Laguna, and Bicol region hanggang sa parte ng Metro Manila. Iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil nga itong shear line ay magdudulot pa rin po ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At habang yung northeast monsoon naman natin ay apektado ang extreme northern Luzon, Cordillera at Cagayan Valley, Aurora, hanggang sa parte ng Calabarzon, Central Luzon at Ilocos region ay apektado ng northeast monsoon. At habang meron tayong mga makakapal na kaulapan na posibleng magpaulan sa dulong bahagi ng Palawan. At tayo naman po sa advanced weather forecast, may mga posibilidad na low pressure area po tayong nakikita sa ating advanced weather forecast, pero mababa naman ang tsansa na ito po'y makaapekto sa ating bansa. At mananatili nga po yung shear line ay magdudulot po yan ng pag-ulan sa ating bansa, kaya bayang pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil posible pa rin po ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dumako muna tayo sa may rain map animation kung saan yung mga posibleng lugar na makakaranas ng pag-ulan. Mamaya nga pong alas 10 ng umaga, dito po sa may parte ng Daet ay may posibleng heavy rainfall. May mga pag-ulan din po dito sa may Catanduanes, sa may parte ng Masbate, dito po sa may Mindoro provinces, may mga posibilidad na pag-ulan at magiging maganda naman po ang lagay ng panahon ng halos malaking bahagi ng Luzon, maliban na lamang po dito sa may northern Luzon na may mga posibilidad na mahina at katamtamang pag-ulan. Makulimlim na kaulapan, posibleng maranasan po yan dito sa may parte ng Mindanao. Pagdating naman po mamayang alas 3 ng hapon, asahan natin na meron tayong mga light rains na posibleng maranasan sa parte pa rin po yan ng Bicol region. Dito po sa may Mindoro provinces, ilang bahagi ng Visayas at dito nga sa northern portion ng Palawan, at magiging maganda naman po ang lagay ng panahon ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, ganun pa rin po posible nga po makulimlim ang ating kaulapan na paminsan-minsan may biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 10 mamayang gabi, tuloy-tuloy po na magiging maayos ang lagay ng panahon. Asahan pa rin natin yung mga isolated rain shower at yung mga pag-ulan, bunsod pa rin dito ng shear line sa may parte ng Central Luzon at Southern Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po November 26, patuloy nga pong umaangat yung shear line at yung easterlies naman ang makakaapekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng November 27, magkakaroon ng sama ng panahon. Dito nga po sa may parte ng karagatan ng Japan, at ito naman po ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. At dito nga po dahan-dahan muling lalakas yung ating northeast monsoon, at pagdating naman po ng November 28, bubugsong muli yung northeast monsoon o yung amihan. Asahan nga po natin yung shear line ay muling bababa. Pagdating naman po ng November 29, asahan natin may mga pag-ulan po dito nga sa may eastern section ng Mindanao at maging dito nga po sa may parte ng eastern section ng northern Luzon. Pagdating naman po ng November 30, asahan nga po natin na ito nga pong shear line ay makakaapekto pa rin dito sa may parte ng Luzon, at habang may mga makakapal na kaulapan na posibleng magdulot ng pag-ulan sa may parte ng Mindanao, bunsod po yan ng easterlies. Pagpasok naman po ng December, may mga posibilidad po tayong pag-ulan pa rin. May mga malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha sa may parte ng eastern section ng Luzon, Bicol region, at asahan din natin may mga posibilidad na pag-ulan sa Visayas, Mindanao, at magkakaroon ng possible low pressure area pero posibleng malusaw din kaagad.
Pagdating naman po ng December 2, no, mapapansin nyo nga po tuloy-tuloy na may mga posibilidad na pag-ulan ang ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan, ha? Pagdating nga po ng December 3, tuloy-tuloy pa rin may mga pag-ulan tayong posibleng maranasan at yung shearline pa rin ay makakaapekto sa parte ng eastern section ng Luzon. Pagpasok naman po ng December 4, may mga pag-ulan po tayo dito sa may eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Again, inuulit po natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Bagamat, inuulit po natin, wala tayong minomonitor na posibleng bagyo sa ating advanced weather forecast, pero meron po tayong mga pag-ulan na posibleng magdulot naman ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya mag-iingat po tayo. God bless po sa ating lahat.